Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Laway ni Kapit. Matutulog na sana ang binatang si Alfred nung gabi ng Lunes. Pagod siya sa kanyang maghapon bilang isang kargador. Kaso nga lang, muling napadilat ang binata nang makarinig na naman siya ng ingay sa kanilang sala. Naibato niya ang unan at dali-daling bumaba. Naabutan niya na nagsasagutan na naman ang kanyang ina na si Corazon at ang kanyang amang si Ninoy. Nagkataon na kapangalan ng kanyang mga magulang ang mga taong nasa politika. Ang sabi mo hapon ka uuwi. Anong oras na ba ngayon? 9:00 na oh. Siguro nagpunta ka na naman sa kabit mo, no? Sabi ng bungangerang ginang. Ganito palagi ang sistema sa loob ng kanilang pamamahay. Sigawan doon, sigawan dito. Hindi lilipas ang isang araw na walang nag-aaway. Sa araw-araw ba naman kasi na ginawa ng Diyos, palaging naghihinala si Corazon kay Ninoy na mayroong kasamang iba. Hindi pa man ito napapatunayan, ay malala na ang galit ng ginang. Bata pa lang kasi si Alfred noon. Alam na niya na may pagkababaero ang kanyang ama. Kaya hindi masisisi ng binata ang ina kung ito ay napapraning. Gawa nga ng may history na si Ninoy ng pambababae. Ano ka ba, Corazon? Abala ako sa trabaho. Hindi mo ba nakikita? Marumi ang katawan ko. Maghapon akong kumalikot ng makina para may pera tayo. Tapos, maghihinalaan mo na naman ako? Sabi ni Ninoy sa asawa. Ano yung bakas ng lipstick na nakita ko sa polo mo kagabi? Ipaliwanag mo nga yun. Welta pa ng ginang. Ewan ko sa iyo. Kapag nagtitino, ang dami mo pa rin sinasabi. Kapag naglalasing, may sasabihin pa rin. Ay nako, hindi ko na alam kung saan ako lulugar sa iyo para kang baliw. Sa sinabing yon ni Ninoy ay tuluyan ng sumabog ang ginang na si Corazon. Naglipara ng mga kaldero at kubyertos. Napiling na lang si Alfred. Dumaan na lamang siya sa gilid. Lumabas siya at hinayaan na lang na magbangayan ng mga magulang. Noong gabing yon, naisipan na lamang nilang puntahan si Delphine. Ang kanyang nag-iisang kaibigan na wala nang ginawang sa buhay kundi magbasa-basa ng libro na patungkol sa mga mahihiwagang bagay. Tagal mo naman lumabas. Ano bang ginagawa mo sa loob? Iritadong sabi ni Alfred nang sumilip na sa gate ang kaibigan. Nasa banyo ako no? Anong gusto mo? Hindi ako magugas ng puwet? Oh, ano naman bang problema mo? Tanong naman ni Delphine habang hawak ang isang kulay itim na libro. Samahan mo muna ako. Maglakad-lakad. Ano, kumain ka na ba? Baka mamaya sa akin mo na naman ibunton yung init ng ulo mo kasi gutom ka. Kakain nga tayo kapag nakahanap ng kakainan. Tara na, mamaya ka na magbasa. Wala nang nagawa pa ang binatang si Delphine. Hinila na siya ni Alfred palabas at naglakad na rin sila paalis. Sa kanilang paglalakad ay hindi maiwasan ni Alfred na ilabas ang kanyang problema. Kampante naman siya kay Delphine dahil elementary pa lamang sila ay magkaibigan na ang dalawa. Alam mo tol, kung lagi naghihinala ang nanay mo, kahit mukha namang walang ginagawa ang tatay mo, baka nanay mo na may problema. Tol, madalas kasi ang mga babae praning lang talaga eh. Ay, nako Delphine. Iba kasi ang case ni tatay eh. May history na siya ng pambababae. Kaya kahit hindi nahuhuli ni nanay si tatay, pakiramdam ni nanay totoo yung hinala niya. Sabi ni Alfred. Anong balak mo? Nadadamay ka na sa ginagawa nila. Nag-stop ka na nga ngayong taon ng pag-aaral para magtrabaho, di ba? Kasi sabi mo, sa sobrang gulo nilang dalawa, nawala ka na ng ganong humingi ng suporta. May plano ka ba? Gusto ko munang mag-ipon at gusto kong mamuhay ng malayo sa kanila. Teka, alam ko na Alfred. Sumama ka kaya sa akin sa boarding house.
Malaki naman yung room ko eh. Doon ka muna para habang nagtatrabaho ka, hindi ka naabala. Ano, G? Mabilis na umarko ang ngiti sa mukha ni Alfred. Maganda kasi ang offer na yon ng kanyang kaibigan. Malaki ang maitutulong nito para sa kanyang peace of mind. Okay sana yan kaso may iwan si mama sa bahay. Buntis siya eh. Sinong titingin sa kanya? Nag-aalalang sabi ni Alfred. Di ba, nandun naman yung kapatid ng nanay mo na bakla? Ayun, siya na bahala sa nanay mo. Sandaling pinag-isipan ni Alfred ang sinabing yun ni Delphine. Sa huli ay napapayag din siya nito. O sige, sa Monday, sasama ako sa'yo. Magte-text na lang ako sa kanila para hindi nila ako mapigilan. Natatawa pang sabi ni Alfred. Basta, ati tayo sa renta ha. Nagtatrabaho ko na naman eh. Wika ni Delphine, sabay akbay sa kaibigan. Ano ka ba? Okay lang no? Walang problema. Lumipas sa mga sandali at nakahanap na rin ang kakainan ng dalawa. Mabilis na dumaan ang sandaling yon at kahit paano narelax naman ang utak ni Alfred. Malaki talaga ang naitulong sa kanya ni Delphine. Siguro dahil sa kanilang dalawa, si Delphine ang laging may mas kaalaman sa pag-iisip ng solusyon. Pag-uwi ni Alfred sa kanilang bahay ay tahimik na ang paligid. Inabutan niya na lang ang kanyang baklang tito na si Chano. Nakasenyorita itong upo sa katre habang pumipindot-pindot sa screen ng cellphone. Here na pala ang goods kong nephew. Ano, lumafang ka na ba ng foods? Nagkukakes ng sinaging geng-geng. Sabi ng bakla habang abala sa ginagawa. Anong siniging geng-geng-geng? Salubong ang kilay na tanong ni Alfred. Nakakaramdam na naman siya ng inis dahil sa tuwing kakausapin niya yon ay para siyang nasa ibang planeta. What I mean is sinigang. Daming alam. Bulong na lamang ni Alfred. Dumiretso na lamang siya sa kanyang kwarto. Niyakap niya agad ang unan na ilang beses na niyang pinaglawaan ng laway. Pagtingin niya sa kisame, bigla na lang sumagi sa isipan niya ang kanyang ama at ang posibilidad na baka ito ay may kinakabit na naman. Pinangako niya kasi na kapag nalaman niyang may kabit na ang kanyang ama, siya mismo ang magpaparusa sa ama. Lalo pat sa mga panahon na yon ay 5 buwan na ang tiyan ng ina na si Corazon. Ilang araw ang lumipas. Nagawang makapagpaalam ni Alfred sa kanyang ina. Naisip niya kasi na mas mainam nang magsabi ng maayos para hindi nag-aalala ang ginang. Umalis siya ng bahay na walang kaalam-alam si Ninoy sa kanyang naging desisyon. Dala ang mga gamit ay bumiyay siya patungo sa boarding house na kinaroroonan ng kaibigang si Delphine. Tanghali na siyang nakarating doon. Naligaw-ligaw pa kasi siya sa dami ng inikutang daan. Pagbaba niya ng jeep, napatingala na lang siya sa isang gusali na nasa harapan niya. Nagtataka siya kasi medyo malayo sa syudad ang lugar na yon. Hindi naman yun liblib. Sadyang napapalibutan lang yon ng mga bakanting lote na tinubuan na ng matataas na damo. Aba, may ganitong lugar pa pala sa Cavite ah. Ayos. Sabi ni Alfred at ngumisi na lang siya. Tumawid na siya papunta sa kabilang kalsada. Mga ilang sandali lang ay binaba na rin siya ni Delphine na nung mga oras na yon ay katatapos lang maligo. Nadala pa nga nito ang tuwalya. Naku, pasensya ka na tol ha. Medyo makalat pa dito. Wala pa akong time maglinis kasi ganitong oras ang pasok ko. Tapos kapag uuwi naman ako pagod na rin. Kaya diretso tulog na. Weekend lang ako nakakapaglinis dito bago umuwi sa amin. Sabi ni Delphine sa kanya. Ayos lang. Pwede namang ako muna maglinis niyan eh. Day off ko ngayon. Nako, nakakaya. Basta, babawi ako tol ha.
Nagmamadali lang talaga ako ngayon eh. Wala namang problema sa akin yun. O sige, mag-ingat ka na sa pagpasok. Ako nang bahala dito. Nag-appear na lang silang dalawa at lumabas na rin ang silid si Delphine. Umupo na lamang si Alfred sa kama. Nakalimutang isara ni Delphine ang pinto kung kaya't nakita pa ng binata ang isang babae na sumilip. Seryoso itong nakatingin sa kanya at tila tinatandaan ang kanyang muka. Bakit? Anong kailangan mo? Tanong ni Alfred sa babae at nilapitan niya pa ito sa pinto. Wala naman. Tumingin lang ako kasi bago ka sa paningin ko. Nakangiting sagot ng babae. Kaibigan ako ni Delphine. Ako yung magiging kasama niya rito. Anong pangalan mo? Hindi ako nagpapakilala sa mga hindi ko kilala, pasensya na. Sagot naman ng binata. Ayos lang. Naunawaan ko naman eh. Ako nga pala si Nadia. Matagal na ako dito sa boarding house. Ayan na, nakilala mo na ako. Tumangon na lamang si Alfred. Wala siyang ganang makipag-usap sa ibang tao noong mga sandaling yon. Sige, isasara ko ng pinto kasi maglilinis ako eh. Hindi na nagsalita ang babaeng si Nadia. Ngumiti na lamang yon. Nagtaka si Alfred dahil may naaamoy siya sa babae na hindi niya mapaliwanag. Hindi naman mabaho pero parang may lansa. Inalis na lamang niya yon sa kanyang isipan. Sinimulan na lamang niya ang paglilinis. Bandang hapon na nang matapos si Alfred. Pagod na pagod siya kung kaya't naisipan niya na lang na umakyat sa rooftop para magpahangin. Base kasi kay Delphine, yun ang tambayan ng mga taga roon. Palubog na ang araw nang umakyat si Alfred doon. Mahangin at kay gandang tanawin ang bumungad sa kanya. Habang nagmumuni-muni, mayroon siyang nakitang maliit na bote sa gilid. May amoy na nagmumula sa bote na yon. Kung hindi siya nagkakamali, yun din ang amoy na naamoy niya sa babae. Sinuri niya ang bote. Aba, langis ba ito o pampadulas? Natatawang tanong ng binata sa kanyang sarili. Napalingon siya sa likuran nang maramdaman niyang may tao. Pagtingin niya ay ang babaeng si Nadia pala. Agad na itinago ni Alfred ang bote sa kanyang likuran. Anong ginagawa mo? Tanong ng babae. Wala. Nagpapahangin lang. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi kasi talaga siya magaling makipag-usap sa mga babae. Bukod pa doon, pakiramdam ni Alfred ay may kakaiba sa babae. Hindi niya lamang matukoy pero may kung anong nagpapabigat ng kalooban ng binata kapag nakikita niya ang babae. Ang ganda ng tanawin dito, no? Nakaka-relax. Sabi ni Nadia. Tiningnan lang ito ni Alfred. Alam mo ba sabi nila, kapag bago ka lang daw dito sa boarding house, dapat hindi ka nagpapagabi ng uwi. Napukaw ng babae ang atensyon ni Alfred. Bakit naman? Uy, napaisip siya. Wala, biro lang. Kasi, Uy, pre! Nandiyan ka pala! Biglang lumitaw si Delphine sa hagdanan. Naiilang itong nakatingin sa babae at bumagal pa sa pagsasalita. Ang aga ng uwi mo Sabi ni Alfred. Pilit nang ngumiti si Delphine sa babae at hinila naman si Alfred pababa. Nang makarating na sila sa kanilang silid ay sinarado agad ng binata ang pinto at tila kinakabahan ng kausapin si Alfred. Pre, iwas-iwasan mo yung babaeng yun. Sabi ni Delphine na hininaan pa ang boses. Salubungang kilay na sumagot ni Alfred. Bakit naman? Magnanakaw ba yon? Hindi. Dito sa boarding house, pinag-uusapan yan. Matagal nang may haka-haka rito na aswang yung babaeng yan. Natamimi sandali si Alfred. Nang makabuelo ay natawa ito at umpo na lang sa kama.
Akala ni Alfred ay nagbibiro lamang si Delphine dahil mahilig ito sa mga ganong klase ng usapan. Oh, bakit ka natawa? Gagi, totoo yung sinasabi ko. Pinaghihina ang aswang si Nadia dito. Alam mo ba yung aswang? Kinuha ni Delphine ang kanyang libro at pinakita pa sa kaibigan ng iba't ibang uri ng aswang na naruroon. Yan, ganyan tol. Yan ang aswang. Alam ko ang aswang, ano ka ba? Dami ko nang napapanood na ganyan, no? Pero, tol, parang ang labo naman kasi. Moderno na ngayon tapos mag-iisip sila na aswang yung tao. Hindi mo kasi naiintindihan tol eh. Alam mo, ilang beses nang may natatagpo ang bangkay dyan sa Talahiban. Lahat ng bangkay, wala nang laman loob. Tapos, puro kalmot. Oh, paano nyo naman nasabi na si Nadia yun? May nakakita sa kanya nung nanggaling siya sa kinaroroonan ng natagpo ang bangkay. At yung nakakita sa kanya, ilang araw lang din eh, hindi na matagpuan. Saad pa ni Delphine. Tumahimik lang si Alfred at pinag-isipan ang bagay na yon. Naniniwala naman siya sa aswang. Pero ang paniniwala niya kasi, ang mga aswang ay sa probinsya lang. Malabong manirahan ng mga yon sa mga matataong lugar gaya ng Cavite na ngayon ay parang syudad na rin. Di ba, sa probinsya lang yung mga aswang-aswang na yan? Tanong ni Alfred. Pre, kahit saan meron. Basta medyo madilim na lugar, gaya ng area natin, lalo na yun dyan sa Talayban, ang dilim dyan paggabi. Tumangon na lamang si Alfred. Tang sabi pa nga ng iba, gumagamit daw ng langis si Nadia para maghiwalay yung katawan niya. Ang tawag sa kanya, manananggal. Biglang naalala ni Alfred ang nakita niyang bote sa rooftop at ang weirdong amoy ng babae. Langis? Oo, bakit? Wala. Nagkaila na lamang si Alfred, pero ang totoo, napapaisip din siya kung ang kanya bang nakitang bote ay siyang pinaglalagyan ng langis na sinasabi ni Delphine na ginagamit ng manananggal. Magsasalita pa sana si Delphine ngunit biglang tumunog ang cellphone ni Alfred. Tumatawag ang kanyang tsuhi na si Chano. O sige tol, baka importante, sagutin mo muna. Sabi ni Delphine. Agad na lumabas ng silid ang binata at sinagot ang tawag. Bumungad ang natatarantang boses ng bakla sa kabilang linya. Hoy, Alfred! Pwede ka bang mag-go home today? As in now na! Ang mudrakels mo! Diyos ko, day! Dinudugo! Sunod ka na lang sa ospital, ha? Waiting kami sa ambulance. Ha? Bakit? Ano ba nangyari? Nag-aalalang tanong ni Alfred. I don't know. Basta, when I woke up like this, your mudra is suffering from pain na. Don't mo na siya matatanong ng okay ka ba tiyan? Kasi makirot na ang tummy. Sige. Susunod na ako sa ospital. Text mo na lang sa akin kung saan ang magiging room ninyo. Mabilis na pinatay ni Alfred ang tawag. Bigla siyang nakita ni Nadia sa ibaba ng hagdan. Nakatingin lang yon sa kanya. Sa hindi mapaliwanag na dahilan, nakaramdam ng kilabot ang binata sa kung paano siya ngitian ng babae. Ngunit sa mga sandaling yon ay mas pinili na lamang niyang unahin ang kanyang ina. Umalis siya ng boarding house at bumiyahe papunta sa ospital. Pagdating niya roon ay nasa maayos na naman ang kalagayan ng bata. Ganon din ang kanyang ina. Nakahinga ng maluwag ang binata. Mabuti na lamang ay walang nangyaring masama sa kanyang kapatid. Dahil kung nagkataon, ang amang si Ninoy na naman ang bubueltahan niya. Ma, ano ba nangyari? Baka naman kasi nagpapagod kayo ha? Sabi ni Alfred. Hindi. Wala nga akong ginagawa sa bahay eh. Ang tsuhin mo na gumagawa ng lahat. Hindi ko alam pero paggising ko, nasakit na ang tiyan ko. Nanaginip kasi ako ng isang babae na lagi na lang napasok sa panaginip ko mula nang mag-4 na buwan ang tiyan ko. Hanggang ngayon na 5 buwan na. Ayun, nung mga unang beses,
wala namang nangyayaring masama. Hindi ako dinudugo. Talagang nadalaw lang siya. Pero nitong huli, dumalaw siya sa panaginip ko. Tumatawa. Parang papatayin niya ako. Tapos, ang pangit ng mukha niya. Halimaw. Pagising ko, dinugo na nga ako. Salaysay ng ginang. Nako, delicate niyang si baby. Menopausal baby yan kaya dapat double care. Sabat naman ng baklang si Chano. Napaisip si Alfred sa mga nalaman niya sa ina. Hindi siya sigurado sa nangyayari pero palagay ni Alfred may kung anong elemento ang lumalapit sa kanyang nanay. Bangungot lang siguro yan, ma. Mag-relax ka lang din kasi. Di yung ini-stress mo yung sarili mo kay Papa. Siya nga pala. Alam na ba ni Papa ang nangyari? Umiling lang ang ginang na si Corazon. Hindi. Hindi kami nag-uusap. Pero kapag nalaman ko talaga kung sino ang kabit niya, baka mapatay ko silang dalawa. Gigil na wika ng ginang. Napailing na lamang si Alfred sa mga sandaling yon. Nang masigurong maayos na ang lahat, ay nakauwi na rin naman kaagad ang nanay ni Alfred. Nagpaalam na lang siya kay Delphine na malilate ng uwi. Gusto niya kasing masiguro muna na nasa maayos na kalagayan ang kanyang ina. Bumuntong hininga na lamang si Alfred. Wala pa siyang isang araw na nawawala sa kanilang bahay ay may nangyari ng hindi maganda. Gusto na sana ng binata na bumalik na sa bahay nila. Pero ayaw ng kanyang ina dahil hanggat hindi umaamin si Ninoy habang buhay na magiging maingay ang kanilang bahay. Dakong 8:00 ng gabi. Aalis na sana si Alfred nang dumating naman ang kanyang ama. Amoy alak yon, ngunit hindi naman lasing. Kalmado si Corazon nung oras na yon, pero si Alfred ang medyo mainit. Tay, nakainom na naman kayo. Alam niyo ba kung anong nangyari kay nanay? Sinalubong ni Alfred ang lalaking si Ninoy. Ano ba nangyari sa mama mo? Wala naman nagsabi. Sagot ni Ninoy. Trot, wala pala nagchika. Sabat ng binabaing si Chano. Muntik nang malaglagan si nanay. Tapos ikaw, nagiinom lang? Sumimangot ang mukha ni Ninoy. Abay malay ko ba? Kung alam ko lang, di sana hindi na ako nag-inom. Kunwari ka pa, tay. Galing ka na naman siguro sa kabit mo, no? Kapag nalaman ko lang talaga kung sino yung kabit mo, tay, ewan ko lang. Wika ng binata na may halong pagbabanta. Aba, sira ulo ka. Pinagbabantaan mo ba ako? Hinawakan ni Ninoy ang kanyang kwelyo. Mabuti na lamang ay naroon si Chano para umawat sa kanilang dalawa. Ops, tama na. Ba't ang nakikipag-away, no? Pumagitna ang bakla at agad din namang kumalas ang dalawa. Puro kayo hinala. Kung talagang iniisip nyo na may kabit ako, patunayan nyo, mga punyeta. Padabog na naglakad si Ninoy at umakyat na lamang sa itaas. Laking pasasalamat na lang din talaga ni Alfred na walang ginawa ang kanyang ina. Nagpipigil lang ito sa gilid kahit halatang halata na ang galit. Nako, hayaan niyo muna ang dragon mag-rest para wala na lang warla. Sabi ni Chano. Tahimik lang si Alfred noong mga sandaling yon. Naamoy niya kasi ang langis na naamoy niya sa rooftop at sa babaeng si Nadia. Nagtataka siya kung papaanong napunta kay Ninoy ang amoy na yon. Gayong hindi naman napadpad ang kanyang ama sa boarding house. Makalipas ang ilang sandali, ay nagpaalam na rin si Alfred sa kanyang ina at tiyuhin. Mag-aalas-2 na nang makabalik siya ng boarding house. Pagdating niya, nagtataka siya dahil ang dami niyang nakikitang tao sa rooftop. Dali-dali siyang pumasok at dumiretso doon. Naabutan niya si Delphine na nakikiosyoso sa mga tao. Tol, ano meron? Bakit ang daming tao dito? Tanong ni Alfred at sinulyapan ng talahiban na tinututukan ng ilaw ng mga borders dun sa may tapat. Tol, yung sinasabi ko sa'yo,
may nakakita na naman ng manananggal sa talahiban. Totoo nga, tol. Ayaw mo kasing maniwala eh. Sagot naman ni Delphine. Magkahalong pagkasabik at kaba ang nakikita ni Alfred sa mukha ng kanyang kaibigan. Noong mga sandaling yon, kaunting kibot na lang ay tuluyan ng maniniwala si Alfred. Sandaling nakatingin si Alfred sa talahiban. Wala na silang nakitang aswang pero yung pakiramdam ng mga taong naroon ay mabigat. Nabalot ng katatakutan ang buong boarding house. Nabuhay na naman ang usapan tungkol sa aswang. Makalipas ang ilang sandali, ay bumalik na lamang sila sa kanilang silid. Pagpasok ay pinakawalang kagad ni Delphine ang mga salitang kanina niya pa nais sabihin. Nakita mo ba si Nadia, tol? Tanong ni Delphine. Ha? Si Nadia? Yung babae na sinasabi mo? Tanong ni Alfred. Oo, di ba wala siya ngayon? Kasi nga, baka siya talaga yung manananggal na nakikita sa talahiban. Baka siya yung aswang. Hindi na magawang kontrahin pa ng binata ang sinasabi ng kaibigan. Maging siya ay naguguluhan na rin. Ay, hayaan mo na nga. Alam ko naman na hindi ka pa rin maniniwala eh. Pasensya na tol ha. Wala ka pang isang linggo dito pero mukhang mas nai-stress ka pa rito. Sabi ni Delphine. Di, ayos lang pare. Wala namang problema sa akin eh. Umupo si Delphine sa dulo ng kama at sa lubong ang kilay. Pero alam mo, hindi ko alam kung bakit nakita ko yung tatay mo kanina sa tapat eh. Alam ba niya na nandito ka? O namamalikmatan na naman ako? Ha? Si tatay? Nakita mo kanina? Nagtatakang tanong ng binata. Oo, di ba galing ka sa inyo? Nakita ba kayo? Nakakulay sky blue ba siya? Tumugma ang sinabi ni Delphine sa suot ng kanyang ama. Bagay na mas lalong nagpagulo ng isip ni Alfred. Sandali, hindi kaya... Sandaling napaisip si Alfred. Oh, bakit tol? Anong problema? Posible kaya na ang kabit ni tatay ay si Nadia? Biglang tumayo si Delphine at humarap sa kanya. Teka, anong ibig mo sabihin? Delphine, naalala mo yung sinabi kong may naamoy akong weirdong amoy kay Nadia? Naamoy ko rin yung kay tatay kanina. Sabi mo, nandito siya kanina. Hindi kaya magkakilala sila ni Nadia at nagkita sila? Si Nadia, ang kabit ni tatay. At kung totoong aswang nga si Nadia, hindi kaya siya rin yung pumapasok sa panaginip ni nanay na dahilan kung bakit siya dinugo? Si Delphine naman ang naguluhan sa kanyang mga narinig. Sandali. Isa-isa lang. Ano yung sinasabi mo na dinugo yung mama mo dahil sa panaginip? Tanong ni Delphine. Ang sabi kasi ni mama, may isang babae na nakakatakot ang pumapasok sa panaginip niya. Tapos, kanina, dinugo siya dahil doon sa panaginip. May kakayahan ba ang mga aswang na pumasok sa panaginip ng tao? Tanong naman ni Alfred sa kaibigan. Oo, meron. Ayon sa nabasa ko ha, at bukod sa kakaiba nilang anyo, may kakaiba rin silang kakayahan. May psychological na ginagawa ang mga aswang para makapasok sila sa panaginip ng isang tao. Paraan nila yung para mag-sleepwalk ang mga buntis at kusang lumabas ng bahay para hindi na sila mahirapan pa doon sa biktima. Paliwanag naman ni Delphine. Ha? Kung ganun, baka nga si Nadia yung kabit ni tatay at ang kabit ni tatay aswang. Napasuntok pa sa hangin si Delphine. Ang galing mo, tol! Napagkabit-kabit mo! Ngayon, may pruweba na ako na si Nadia nga ang aswang. Pinapasok niya ang panaginip ng mama mo para malaglagan siya. Para tuluyan ng lumayo yung tatay mo sa inyo. Tama! Ganon ang gustong mangyari ni Nadia. Biglang dumaloy ang kaba sa buong sistema ni Alfred. Bigla na lamang nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Hindi pwede to. Baka saktan ni Nadia si nanay. Tol, sama mo ko. Uwi ako sa amin. Kailangan malaman ni nanay kung sino ang kabit ni tatay. Oo, teka. Kararating mo lang pre ah. Pagbukas ni Alfred ng pinto, ay bumungad ang dalagang si Nadia. Nakangiti itong nakatingin sa kanya. Nang tingnan niya ang babae mula ulo hanggang paa, nakita niya ang panyo ng kanyang ama na hawak-hawak ng babae.
Kilalang kilala ni Alfred ang panyong yon dahil ang kanyang nanay ang bumili ng bagay na yon at may nakatatak na initial ng kanyang tatay. Magandang gabi, Alfred. Ayos ka lang ba? Tanong ng babae sa kanya. Hindi nagsalita si Alfred. Walang salitang lumabas sa kanyang bibig dahil sa kaba. Nasa harapan niya ang aswang na kabit ng kanyang ama. Oh, bakit hindi ka nagsasalita? May problema ba? Nakangiting tanong pa rin ng babae. Sabay haplos sa kanyang muka. Ikaw ba ang kabit ng tatay ko? Lakas loob na tanong ng binata kahit na uutal-utal na siya. Unti-unting nawala ang ngiti sa mukha ng babae. Kinabahan si Alfred sa reaksyon ng babae. Habang si Delphine naman sa likuran ay pinagpapawisan na rin ng malamig. Ano ka ba? Paano naman ako magiging kabit ng tatay mo? Hindi ko nga siya kilala. Huwag ka nang magkaila. Nasa iyo ang panyo ng tatay ko na ang nanay ko ang bumili at naglagay ng initials niya. At nakita pa ni Delphine si tatay na nandito siya kanina. At yung amoy mo, yung amoy na yan, naamoy ko rin kay tatay sa bahay. Ngayon, sabi mo sa akin, ikaw ba ang kabit ng tatay ko? Nakakuha na ng buwelo si Alfred kung kaya't napakawalan na rin ito ang mga naisabihin. Lumapit ng bahagya ang babae. Napatras naman papasok ng silid si Alfred. Alfred, matalino kang tao. Pero kung ako sa'yo, huwag mo nang pilitin na gamitin ang talino mo para matuklasan pa ang isang bagay na maaaring makapahamak sa'yo. Wala akong pakialam. Kasi alam ko naman, naswang ka. Ikaw ang manananggal na nakikita sa talhiban. Ikaw ang pumapasok sa panaginip ng nanay ko, kaya munti ka na siyang makunan. Delphine! Pagsikaw ni Alfred ay agad na lumapit si Delphine at nagsaboy ng asin sa pinto. Dahil doon ay nabahalang lumapit si Nadia. Oh, ano? Di ba? Aswang ka? Kung hindi ka aswang, bakit ka takot sa asin? Sabi ni Alfred. Pagsisisihan mo ito, Alfred. Dahil sa ginawa mong ito, tuluyang kong kukunin ang ama mo. Wala akong pakialam. Nasa aktong lalapitan ni Alfred ang babae nang bigla na yung tumakbong paalis. Mga ka-boardmate, si Nadia nga ang aswang, kumpirmado! Sigaw ni Delphine sa pasilyo. Nagsidungawan naman ng mga yon sa kani-kanilang pintuan. Sinubukang habulin ng mga naroon si Nadia. Umakyat ang babae sa rooftop. Ngunit bago pa man nila maabutan yon, ay tumalon na ito pababa. Hindi na nila nahuli pa ang babae. Mabilis itong gumapang papunta sa talahiban. Samahan mo ako. Uwi ako sa amin. Dali! Sabi ni Alfred. Malamang, ayoko magpaiwan dito. Baka mamaya balikan ako ng babaeng yun eh. Sagot naman ni Delphine. Hindi na nagsayang ng oras ang dalawa. Mabilis silang umalis sa boarding house. Kaso sa kasamaang palad, medyo tumagal sila sa paghihintay ng masasakyan. Sa mga ganong oras kasi, ay madalang na lang ang dumadaang jeep sa area nila. Nang may mapadaan na truck ay sumabit na lang sila sa likuran. Mabuti na lang ay hindi nakaramdam ang driver. Pagdating ng dalawa sa bahay nila Alfred, nagtaka ang binata dahil nakapatay ang ilaw sa loob ng bahay. Bukas ang pinto sa kanilang sala. Nakatumba ang bangko sa tapat ng kanilang pinto. Kinabahan na si Alfred ang makita pa lang niya yun. Kaya dumampot na agad ang dalawa ng 2x2 na nasa gilid ng gate. Kinakapakapa ni Alfred ang pintuan ng ilaw pagpasok nila sa sala. Bumungad ang magulong sala. Agad na pumunta ang magkaibigan sa kwarto ng ama ni Alfred. Ngunit nakasarado ang silid nito. Sunod nitong pinuntahan ang silid ni Chano nang makarinig sila ng mga kaluskos doon. Dahan-dahan ang dalawa na lumapit at pinihit ni Delphine ang doorknob. Nakalock pre! Sabi ni Delphine. Hindi na nagsayang ng oras si Alfred. Kinatok na niya ang pinto. Tito Chano! Nay! Tawag ng binata. Wala pang 10 segundo ay nagbukas ang pinto. Bumungad sa kanila si Corazon at ang baklang si Chano. Anak, pumasok kayo! Wika ng ginang na si Corazon. Hinigit silang dalawa ni Chano at saka muling isinarado ang pinto.
Diyos ko, Lord! Why kayo gumora ditay? Hindi nyo knows na may aswangit ditay? Sabi ni Chano sa kanila na halos maiyak na sa sobrang pagkataranta. Tol, nandito yata si Nadia! Pabulong na sabi ni Delphine. Sa halip na matakot, mas lalong namayani ang tapang sa kalooban ng binata. Inisip niya palang na yun ang kabit ng kanyang ama. Gustong gusto na niyang ipalo ang hawak niyang 2x2 sa ulo nito. Delphine, samahan mo ko. Bubuksan natin yung kwarto ni tatay. Malakas ang kutob ko na nandun yung aswang. Kilala mo naman kung sino siya, di ba? Determinadong sabi ni Alfred. Tumango na lamang si Delphine at sabay na silang lumabas ng silid. Pumunta sila sa tapat ng pintuan ng ama ni Alfred. Pinagpapapalo nila ang doorknob hanggang sa mawasak na ito. Sinipa ni Alfred ang pinto at nakita nila sa loob si Nadia. Nakaupo ito sa gilid ng kanyang ama na mahimbing ang tulog. Siya! Aswangit yan, my nephew! Tsaka ang mukha niya kanina! Sabi ni Chano na sumunod pala sa kanila kasama ang ginang. Nakangiti lang ng nakakaloko si Nadia na hindi man lang makikitaan ng takot sa mukha. Naamoy na rin ni Alfred ang weirdong amoy ng langis. Lakas din ng lobo na pumunta dito sabi ni Alfred. Hinaplos ng babae ang buhok ni Ninoy saka nagsalita. Bakit? Takot ka ba na mawala siya sa inyo? Ngumiti pa si Nadia. Nakakalokong tingin ito sa kanila. Sandali! Sino ba ang babaeng yan? Bakit? Bakit nandyan siya sa tabi ni Ninoy? Tanong ni Corazon. Tita, siya po yung kabit ng asawa niyo, si Nadia. Nakatira sa boarding house yan. Isa po siyang aswang, tita! Sabi ni Delphine. Siniko pa ito ni Alfred. Masamang ideya kasi na malaman ng kanyang ina na ang babaeng yon ay ang kabit ng kanyang ama. Ano? Kabit ni Ninoy? Aswang? Napatingin silang lahat kay Corazon. Nahalata na kagad ni Alfred ang namumuong galit sa ginang. Mga ilang sandali lang, nilusob na ng ginang ang babaeng si Nadia. Wala na itong pakialam kung aswang ba o hindi ang babae. Sinabunutan ni Corazon si Nadia. Sa sobrang gulat ay sandaling natamimi silang lahat. Mabuti na lamang ay naawat agad ni Chano si Corazon. Diyos ko, Lord kasista! Knows mo naman na jaunties ka at aswang ang babaitang yan! Ngunit hindi nagpaawat ang ginang. Sinabunutan pa nito uli ang babae hanggang sa magising na si Ninoy. Nadia, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Ninoy sa babae. Lalong nagalit si Corazon. Kilala mo? Kasi kabit mo, ha? Lulusob pa sana ang ginang pero inawat na ito ni Alfred. Tay, yang si Nadia, yang kabit mo, aswang! Sigaw ni Alfred. Nagsalubong ang kilay ni Ninoy. Wala itong tiwala sa sinasabi ng kanyang anak. Hindi ito naniwala. Aswang? Si Nadia? Baliw ka ba? Kabit ko lang ito pero hindi ito aswang. Inamin mo rin! Binato pa ni Corazon ng sapatos ang kanyang asawa. Hahawakan pa sana ni Ninoy ang babaeng si Nadia nang biglang may lumitaw na malapad na pakpak. Sa lapad ng pakpak ay halos sakupin na nito ang dingding. Lahat sila ay napalayo. Maging si Ninoy ay hindi rin makapaniwala. Mga ilang sandali lang ay bigla na lamang humiwalay ang pang-itaas na katawan ni Nadia sa kanyang bewang. Nako! Ayan na nga ba? Manananggal na nga talaga siya! Sigaw ni Delphine. Dito, Chano! Ilayo mo si nanay dito, bilis! Utos ni Alfred at agad naman itong sinunod ng kanyang tiyuhin. Biglang dinakma ni Nadia ang ama ni Alfred. Lalabas na sana ng bintana si Nadia para tangay na sana si Ninoy. Ang kaso nga lang ay hindi siya kumakasya sa bintana. Yan, katangahan mo! Hindi ka kasya, no? Sabi ni Delphine at dali-daling may binunot sa bulsa. Akin na, Delphine! Sabi ni Alfred. Inabot agad ni Delphine ang bawang. Hindi na nagsayang ng oras si Alfred. Binato niya ang bawang sa direksyon ni Nadia. Asentado si Alfred kung kaya't tinamaan yun sa mukha. Dahil doon, nabitiwan ni Nadia ang kanyang ama. Sinamantala yun ni Ninoy para makalayo kay Nadia.
Oy, Nadia, bakit ka naging aswang? Hindi ka naman ganyan nung nakakasama tayo ah. Bakit? Bakit ka ganyan? Sabi ni Ninoy. Hindi na nagsalita ang babae. Pilit nitong pinagkakasya ang sarili sa bintana. Hindi rin makalapit sila Alfred dahil natatakot sila na baka sipain ang ibabang katawan ni Nadia. Mga ilang sandali lang, nakalabas na ng bintana si Nadia. Lumipad ito palayo at iniwan ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Hoy! Yung katawan mo, oh! Iniwan mo pa dito! Sigaw ni Ninoy. Alfred, kuha ka ng lubid, dali! Itatali natin yung pambaba niyang katawan sa labas. Hihintayin nating sumikat ng araw. Sabi ni Delphine. Agad na kumuha ng lubid si Alfred. Pinagtulungan nilang ihulog ang ibabang katawan ng manananggal sa labas. Pagkatapos ay itinali nila yon sa puno. Pumapalag-palag pa ang paa ni Nadia. Kailangan natin palibutan ng asin at bawang para hindi na makabalik si Nadia. Lahat ng pangontra na alam nila ay ginawa nila noong mga sandaling yon. Binantayan nila ang kalahating katawan ni Nadia. Hinintay nilang sumikat ang araw. Nasaksiyan nila kung papaanong unti-unting nasusunog yon dahil sa sikat ng araw. Anong nangyayari kay Nadia? Kalahati na lang ang meron siya, di ba? Tanong ni Alfred kay Delphine. Habang si Ninoy at Corazon naman ay nagbabangayan sa loob ng bahay. Mamamatay na siya kasi hindi na siya makakapag-anyong bilang tao. Bumuntong hininga na lamang si Alfred. Nakahinga na rin siya ng maluwag. Dahil alam niyang wala na ang aswang na si Nadia. Panatag na ang kanyang kalooban na ligtas na ang kanyang ina at ama. Nilagay nila sa garapon ng naging abong katawan ni Nadia at saka ibinaon nila sa lupa. Base kay Delphine, para daw hindi na muli pang mabuhay ang kaluluwa ni Nadia. Napatay nga nila ang aswang na si Nadia. Hindi nga lang nila alam kung nasaan ang ibabaw na katawan nito. Ngunit alam nilang patay na rin ito. Natapos na ang kanilang problema, lalo na ang problema ni Alfred. Ang kaso nga lang, nagpatuloy pa rin ang problema ni Alfred sa loob ng kanilang pamamahay. Walang hiya ka talaga, Ninoy. Ipagpapalit mo lang ako. Bakit sa aswang pa? Inutil ka talaga. Sabi ng ginang na si Corazon. Namumula na ito dahil sa galit. Hindi ko naman alam na aswang yun eh. Sabi ni Ninoy na pilit nilalapitan ng buntis na asawa. Kumabit ka pa rin. Nagtaksil ka pa rin. Walang hiya ka talaga. Sinabunutan pa ni Corazon ng kanyang asawa. Napailing na lamang si Alfred at Delphine. Yun lang yata ang problema na kahit kailan hindi na kayang ayusin ng magkaibigan. Isang linggo ang nakalipas. Nahalungkat sa silid ni Nadia sa boarding house ang mga kakaiba nitong gamit. Mga gamit na nagpapatunay na ang dalaga ay isa nga talagang aswang. Hindi na nagulat ang lahat sa kanilang nalaman. Matagal na rin kasi nilang pinagdududahan ng babae. Ang kinagulat lang nila ay nasa aparador ni Nadia ang ulo ng kanilang landlord na lalaki. Wakas!